Kathy, ano ang kwento mo? Ano ang inirereklamo mo? Makikinig kami. Nagkaroon po ng karelasyon. Hindi niya po tanggap yung naging bunga ng namin na pagmamahalan. Nung lumabas yung anak ko, dinidinay niya pa rin yung bata na hindi niya nga daw anak yun. Anong trabaho mo? Sidecar. Nagsa-sidecar ka. Opo, Anong pangalan ng iyong dating kinakasama? Mike. Ano ang kanyang trabaho? Pedicab. So pareho kayo nagpe-pedicab sa Intramuros. Saan banda doon? Malapit sa golf course. Ikwento mo, paano nangyari ang nangyari? Siya yung nungulit siya sa akin na sabi niya, sige na, baka pwede ka ganun. Kasi alam niya na wala akong asawa. Sabi ko, hindi ako pwede kasi bata ka pa. Sabi ko sa kanya, ako may edad na niya. Wala yun, age doesn't matter. Hanggang sa pumilit siya. Mga isang linggo, pumayag na rin ako na may mangyari sa amin. March 13 may nangyari sa amin. Tapos pagdating ng March, April hindi na ako nagkaroon. Tapos sinabi ko sa kanya na buntis ako, ang sagot niya, hindi akin yan. Tapos sabi ko, ano? Wala naman akong ibang lalaki kung hindi ikaw lang. Hindi ko pa nanagutan yan kasi hindi akin yan. So, nasaktan ako. Kasi, yung unang asawa ko, iniwan ako. Tapos pangalawa, ginanulit ako. Parang ang sakit. Lumalaki yung anak ko. Gusto ko makilala yung mama niya. Kaya hindi ako nag-aabol sa kanya na mahalin niya ako. Gusto ko yung bata lang magkaroon ng ama. Nung una mo bang sinabi na buntis ka at sinabi niyang hindi kanya ang ipinagbubuntis mo, bakit niya sinabi na hindi akin yun? Bakit siya sigurado? Takot siya sa responsibilidad. Hanggang ngayon hindi niya pa rin pinapansin yung bata. Hindi niya hinahawakan. Masakit ang nararamdaman ko, pero lumalaban pa rin ako. Okay lang kahit huwag niya akong pansinin, huwag lang yung bata. Wala kasing alam yung bata eh. Hindi niya ginusto yung ganun. Kaya lumapit po ako dito, Kuya Way, para sana ko na makilala niya yung tatay niya at tanggapin siya. Siyempre, hindi malabang buhay, malakas ako eh. Isang araw mawala ko, paano yung anak ko? Pero nagpatuloy ba ang inyong relasyon pagkatapos nung March na yon? Hindi na ko ever simula nung nabuntis niya ako. Hindi na kami nagpapansinan kahit nakikita kami. Nanganak ako, hindi siya tumulong sa akin. Lumaki na yung bata, 6 months, andun na kami malapit sa kanya. Titignan, hindi niya tinignan yung bata. Saan na yun kayo nakatira? Sa City Hall, boy. Kung saan yung park ng mga sidecar. Nila kami sa gilid. Doon kayo sa loob ng sidecar natutulog Opo. ng baby mo? Opo, lumaki na po siya doon. So pag naghahanap buhay ka sa pedicab, Yung mga kasamaan ko tumitingin. kailan kayo huling nag-usap ni Mike tungkol dito sa iyong anak? Matagal na siguro, mag-iisang buwan pa lang yung bata. Huwag mo na sa akin ipilit yung bata dahil ayoko. Saktan ako, hindi ko na pinilit. Nilayo ko na lang anak ko. Naawa nga ako kung nag-aaral ng papa yun eh. Nagsasalita na kasi. Sabi ko, wala na yung papa mo, patay na. Kahit nandun siya, naririnig niya sa pilahan. Sinasabi ko na lang na patay na yung papa mo, walang kwenta yun. Pero papa pa rin ng papa yung bata. Pero sabi ko, darating nung araw, malalaman din na aratawanan. Kaya lumapit po ako dito para tulungan yung anak ko. Naririnig ni Mike lahat ang sinasabi mo ngayon. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanya? Sana matanggap man lang yung anak namin. Kahit hindi na kami magbalikan. Ano man gumugulo sa isip niya, huwag niya isama yung bata. Di naman ako masamang babaeng nakuha niya para pag-isipan niya ng gano'n. Hindi pa kasi naranasan isang magulang eh. Binata pa kasi siya. Iyan pa lang siguro yung unang anak niya, si CJ. Kaya sabi ko, kahit wala nang suporta, basta yung bata, mahalin niya lang, tanggapin niya. Okay na sa akin yung gagapang ko na lang yung bata sa hirap hanggat kaya ko. Diba, Kuya? Maraming salamat, Kathy. Mike, narinig mo yung kwento
Apo, ni Kathy. Anong mga reaksyon mo? Wala pong nagmaalan, wala rin pong nanligaw. March 11, 2022, nanggaling ako sa Arceros Park, trabaho, uwihan. Mga bandang alas 10, mga nakainom na kami, nagsiuwihan na po kami. Tapos mga bandang 10:10, sa may gilid, nakita ko si Cathy na umiinom, tapos maya nagyaya si Cathy rin ng shot. Pumayag naman po akong uminom, isang bote. Tapos naubos na yung isang bote, bumili po ako ng isang bote, nadagdagan po yun. Tapos doon na po nag-umpisa yun. Ang una pong pagtali ko, araw ng March 13 to 18, dire-diretso, 6 night. Tapos may mga ilang sundot na sex pa rin. Ang huling sex ko sa kanya is December 2023. May baby na. May baby na po yun. Pero wala po talagang usapang ligawan doon at saka pag-ibig. Bali, kumbaga, nakuha mo yung babae doon sa alak. Tapos sasabihin niya, nung mga 1 linggo, 2 linggo, buntis na raw siya. Sabi ko, hindi ko inaako-nakin kasi nakipag-sex ako ng March 13 to 18, nanganak ng November 23. Kung susumahin yun, 8 months lang po yun. May nanganak na ba ng 8 months na babae? Kaya doon po ako bumabase sa buwan. Na ganun, kulang yung buwan. Ang ipinararating mo sa amin ay walang pagmamahal, walang ligawan. Wala po. Naiintindihan ko yun. Pangalawa, pinanganak ang baby November ng 2022. Ano ang relasyon niyo ni Kathy? Wala po. Siya lang po ang nag-aakalang may relasyon kami. Siya po, gusto niya akong maging asawa. Ikaw naman, Ayaw po. Dapat yung totoo lang. bakit ka hindi nakikipagkita ako. sa kanya, Mike? Para lang sa sex po. Pag nakakainom po ako ng alak, pumupunta po ako sa kanya. Para makamenos ako sa bayarin ng babae. Pumupunta po ako ng isa ng Santa Cruz, Avenida, para ganun, kumuha ng babae. Ngayon, para makatipid ako, pinupuntahan ko siya. Pumapayag naman po siya. Kasi akala niya kasi, mahal ko po siya. Hindi niya alam, sex lang din po ang ko sa kanya. Alam ba ni Kathy, hindi ba unfair kay Kathy na parang lumalabas lamang na Alam niya po yan. Wala, ngayon ko lang nalaman na ganun pala siya eh. noong araw na sinabi ni Kathy sa'yo na buntis siya, nag-deny ka kaagad? Oo, hindi po talaga akin yun. Kasi kaka 2 weeks pa lang eh. Tapos dili na raw siya ng 1 buwan. Kaka 2 weeks pa lang ng sex natin. Sabi ko sa kanya, bilang na bilang ko eh. Takot ka raw sa responsibilidad. Hindi po ako takot sa responsibilidad. Talagang hindi ko lang po talaga maano kasi. 8 months lang po talaga ang kwenta ko kasi. Pero kung naging December po yun, aakuin ko po yun. So ang basehan mo ng pagsabing hindi mo anak ang bata ay ang bilang mo. Ang bilang ng buwan po, Apo. Kasi sinasabi ni Kathy, wala naman daw siyang nakatalik na ibang lalaki. Sabi niya lang Pagkatapos po yun. Ang gusto lang ni Kathy ay masilip, makarga, kilalanin ang bata. Kung akin po yun, baka pwede po. Pero kung hindi naman po talaga akin, ay hindi po talaga kakarga, hindi ko rin sisilipin. Kayo nakarating sa barangay Apa, at sinabi ng chairman na mabuti alamin natin kung apa, tama. sino ba talaga ang... Ang tunay na tatay, kung ikaw ba talaga o iba pa. Pumayag naman po ako. at pumayag si Kathy. Apa, pumayag din po. Sabi mo nga kanina, pag napatunayan na ikaw ang ama, gagawin mo ang papel ng isang ama. Apo. Maski hindi mo na raw siya mahalin, basta ang bata lang. Yun lang naman ang sinasabi. Hindi ako naniniwala ron, hindi raw siya mahalin. Hindi siya nga habol ng habol sa akin eh. Minsan pag tulog na ako, pumupunta sa higaan ko po yan. Eh baka naman talagang tunay kang mahal niya. Ay, siya po nagmamahal, eh ako hindi po ako nagmamahal. Ano lang po sa akin, sex lang po Baka talaga. totoo ka, yun lang. Pero may kaakibat na responsibilidad kasi pagkatapos ng sex ay, yun na, mabuntis, halimbawa, ang babae. Hindi mo tatalikurin yung responsibilidad na yun. Kung akin po yan, hindi ko matatakbuhan yun. Kasi, Pero may paulit-ulit kang sinasabi, Mike, ano ba ang tingin mo sa babae? Pangkalahatan, pumunta ka sa Santa Cruz, pumunta ka sa... Di ba, sabi mo kanina? mga ano yun, Kuya Tito Boy, mga pok-pok, mga ganun. Salitang kanto, pok-pok. Pumupunta lang ako sa mga ganyan, mga Avenida, Santa Cruz, kumukuha ako ng babae. Ba't hindi ka na lang mag-girlfriend? May itsura ka naman, bata ka pa. Hindi tayo marunong manligaw, Tito Boy. Ay, Torpe. Ewan ko, Tito Boy, ayaw rin mabasted eh. so hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi pa.
Mamaya-maya lamang, Mike, makakausap natin si Kuya Alan at Pia. Andun din ako. Subukan natin kung saan mapupunta ang usapang ito. Sige po. Catherine, nakikinig ako kanina dun sa kwentuhan niyo ni Kuya Boy. Ako naman kasi bilang isang babae na nagmahal din, nagkaanak din, gusto ko lang i-share sa'yo yung feelings ko. Kasi ang narinig ko sa'yo kanina kay Kuya Boy, nakita kita, umiiyak ka, affected ka, sabi mo, nasasaktan ka na hindi niya kinakarga yung anak mo. Nasasaktan ka na hindi niya kinikilala na anak niya yon. Masakit sa'yo yon. Kaya gusto mo, kilalanin niya si CJ na bilang anak niya. Sabi mo, wala kang pakialam sa suporta. Kahit yung kayo, wala na, tanggap mo din yon. Una-una yung sa suporta, huwag mong pakakawalan yon. Hindi masamang idemanda mo yung suporta galing sa tatay ng anak. Dahil karapatan ng anak na mabuhay ng maayos. Ipaglaban mo ang karapatan ng suporta ng anak mo. Pero itong pangalawa na sabihin ko, napakahalaga para sa akin na marinig mo to. Meron talaga naman mga batang lumalaking hindi kumpletong pamilya. Meron talaga tayo ngayong mga sinasabing single families, yung single parent. Nanay lang, tatay lang, in fact, minsan laki sa lola, laki sa kapitbahay. Pero kung ang pamilyang yan ay nagmamahal, okay yan, buhay ang bata dyan. Nasabi ko to sa'yo kasi ako, single mom. Ang bunso ko, walang tatay. Dahil ampon ang anak ko. Wala siyang kinikilalang biological father. Pero ang tatay sa buhay niya, mga kapatid ko, mga tito niya, tawag niya kay Alan, Papa Alan. Yun din ang tawag niya doon sa iba kong kapatid. Nag-umpisa naman talagang dinidinay niya na anak niyan. Bakit gusto mong ipilit? Kaya kong ipilit sa kanya, suportahan mo yan, obligasyon mo yan. Pero yung pagmamahal, hindi mo pwedeng ipilit. For me kasi ang tingin ko, para sa'yo yun eh. Na gusto mong makita mo na kung hindi man niya ikaw kayang mahalin, mahalin niya yung bunga niyo. Yung dalawa kong anak, may papa silang kinagisnan. Kinikilala. Pero yun lang yung anak kong walang kinagisnan na ama. Hindi sapat ang panahon natin na mahabang talakayan, pero gusto ko lang ilagay mo din yan sa mind mo na kung ang isang tao, hindi naman niya gagampanan ang moral na obligation bilang tatay, hindi niya mamahalin, hindi niya lalaruin. I-consider mo na ang ibigay yung financial support kasi hindi pwedeng ipilit yung pagmamahal. Mamaya malalaman natin. If may chance pa na pag nalaman niyang talagang anak niya yan, magbabago ang paningin niya. Ilang buwan na ba yung anak mo? 1 year old. Ang 1-year-old, kayang sabihin nasa ng papa ko? Papa, walang papa eh. Hindi ko dinideny na sinasabi niya yung salitang papa. Pero hindi niya pa alam pag baby yung concept ng papa. Di niya alam yon. Unless may nakikita siyang, yung sabi mo nga, tatay nung ibang anak mo, na papa. O di nakikigaya siya ng salitang papa. Gusto ko lang kasi makatotoo ka para mamaya pag nagharapan ka, if you say, ang isang bata, deserve niya magkananay at tatay. Totoo yun. Pero ang deserve niya, matinong nanay at tatay. Ayokong ibaliwala niya yung obligasyon niya. Pero sa'yo, babae sa babae, kaya kong sabihin sa'yo na kung hindi matino ang lalaki, huwag mo nang ipilit yung anong relasyon. Basta support, ibigay niya. Because hindi ka makapagsuporta ng mag-isa dahil maliit lang kita mo. Huwag kang magdrama doon. Hingin mo yung suporta. Karapatan ng bawat nanay yon na ipaglaban yung suporta ng anak. Okay? Doon na tayo ulit magkatay. Thank you po.